Ang balita ko pa, dahil ako naman po ay galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Para matanggal ang BP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Grabe talaga ang natuklasan nila na matatawag kong paghihiganti itong mga pangyayari na ito, no? Grabe guys. Hindi ako makapaniwala na gagawin ito ni Martin Romualdez. Okay? Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi ang una nating pag-uusapan, no? Itong si dating spokesperson Harry Roque, uminit ang kanyang ulo sa kanyang natuklasan. Ipapaliwanag ko sa iyo bakit uminit ang ulo ni Harry Roque na humarap sa media. Okay? Pangalawa nating pag-usapan, itong si Senator Amy Marcos pumalag kay Martin Romualdez o sa Kamara. Okay? Ito ay kaugnayan sa away ng Romualdez at mga Duterte. Itong ating pag-usapan, kaya uminit itong si Harry Roque. Okay? Pero bago natin ito pag-usapan, itong ating live, help me na i-like at i-share ito sa mga social media sa Facebook at sa YouTube. Like and share guys, para naman kakalat ito sa taong bayan. Marami ang makaalam kung ano talaga yung totoo. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow para lagi kayong updated sa mga bagong balita na kagaya nito. Okay? Importante ang mga ganitong impormasyon na makatutulong sa atin na hindi kayo malinlang sa mga istorya ng politika, especially itong trending na topic tungkol dito sa mga Romualdez at sa mga Duterte. Okay? So, follow and subscribe. Sabay-sabay tayo, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. Mamaya mag-comment kayo at sasagutin ko yung mga comment ninyo. Pero for now, no, ipapaliwanag ko sa inyo ano ang nangyari at may video akong ipapakita sa inyo. Okay? So, itong unang video, why is dating spokesperson Harry Roque uminit sa kanyang natuklasan. Okay? So, i-play ko itong video para malaman ninyo kung bakit. Okay? So, i-play natin at magre-react tayo. Okay? Kung hindi nyo maintindihan, i-explain ko sa inyo. Okay? Let's play the video. Former presidential spokesperson Harry Roque revealed Wednesday, November 22, that he received an information that the House leadership will approve the resolution filed by Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., urging the government to cooperate with the International Criminal Court or ICC's investigation over the war on drugs of the Duterte administration. Ang balita ko pa, dahil ako naman po ay galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Yung kay Abante resolution. Ewan ko nga bakit biglang minadali? Roque further said that this move is to persecute former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte and for them to be out of the world of politics. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang BP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. The former official believes that House Speaker Martin Romualdez has a blessing of the anti-Duterte campaign. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Even Justice Secretary Crispin Boyong Rimulya also allegedly seems inclined to study the House resolution, which is completely contrary to the President's position. Ito ngayon na maging basihan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidente hindi na makikipagtulungan. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. In a statement, Rimulya said the House resolution needs a serious study considering the Philippines is not anymore a member of the Grabe ka Rimulya, pabago-bago yung mga statement mo. ICC. Dan Piamento, UNTV. Okay, ito yung siste, Papaliwanag ko sa inyo. Ito yung nangyari, It's dyan sa Kamara, no? Lahat dyan sa Kamara. Kontra na yan lahat ni former President Duterte. Wala nang kakampi si former President Duterte dyan sa Kamara. Alam nyo ba kung bakit? Ito yung nangyari. Itong si Representative Abante Jr. nag-file ng resolusyon. Meron siyang ipinifile na resolution. Ano ba itong resolusyon na ito? Bakit ito konektado sa mga Duterte? Ang resolusyon na ito, na inifile nitong si Abante, Representative Abante,
Ang tungkol dito is, ang resolution ay tungkol sa urging the government to cooperate with ICC. Ha? Gusto nilang para bang mensahe na ito kay PBBM na let's cooperate with the ICC. Na alam naman natin sa panahon ni former President Duterte, tinanggal na yung ICC na yan. Hindi na tayo miyembro. Pero ngayon, itong kamara, magtataka ka, ha? Bakit may nag-file ng resolution? Ikaw, Representative Abante Jr., sino ang nag-utos sa inyo nito? Nagmi-meeting na ba kayo? Sinong nag-utos nito? Ha? Na mag-file ka ng resolution urging the government na mag-cooperate tayo sa ICC. Influencing Bongbong Marcos, Presidente Bongbong Marcos, na mag-cooperate. Ha? Ito ay tungkol sa giyera ng illegal na droga sa panahon ni former President Duterte. Alam naman natin, di ba, maraming nagrereklamo dyan ng mga dilawan. At ito'y nalaman ni Roque. Alam naman natin na lulusot at lulusot talaga yung mga chismis na yan. Ha? Alam naman natin na ito si Roque ay dating nagtatrabaho dyan sa House of the Representatives at marami siyang kaibigan dyan. Lulusot talaga yung mga kwento na yan. Okay? At ito pa. Ha? Ano ko sa inyo? Ilalahad ko talaga, i-explain ko talaga ito lahat na sa inyo. Okay? Nalaman pa ni Roque, ha, na itong si Martin Romualdez ay i-approve itong resolution na ginawa nitong si Representative Abante Jr. dyan sa Kamara. I-approve niya. So meaning, if i-approve, papasok na ang ICC sa Pilipinas. Na ang target dyan, yung mga Duterte. Pati si VP Sara pa-imbestigahan sa ginawa niya sa Davao. At yung ginawa ni former President Duterte nung time na siya yung presidente sa Pilipinas dyan sa war on drugs. Okay? Ang tanong dito, bakit ginagawa nila ito ngayon? Yan ang tanong. Kasi gusto nilang itong si former President Duterte ma-prosecute sa ICC. Grabe ang galaw ni Martin Romualdez, no? Pasimple lang yan. That's why, ikaw Martin Romualdez, you cannot blame VP Sara, i-snub ka. Di ba? Pati si VP Sara, paiimbestigahan sa ICC. Grabe na ang galaw ng Kamara. Kontra na lahat ng mga Duterte. Yan, dyan sa loob ng Kamara, sa House of the Representatives, lahat dyan, nagpasipsip yan kay Martin Romualdez. Dahil wala silang budget if hindi sila sasabay dyan sa Kamara. Diba? Alam nyo na kung gaano yung napagsanayan na dyan sa Kamara. Walang matino na kongresista kung palalamunin ka ng pera. Yung leader niyo si Martin Romualdez. Diba? Takot yan sila na hindi ma-approve ang kanilang mga proposal sa kanilang mga proyekto nila sa budget. So magpasipsip ka talaga. So, ito. Ang purpose nila, kung ma-prosecute na itong mga Dutertes, itong si VP Sara at si former President Duterte, gusto nilang tuluyan ng mawala ito sa world of politics. Takot sila dahil alam nila na grabing sobrang lakas itong mga Duterte sa Pilipinas. Whether you like it or not, mga vloggers dyan na mga Marcos loyalist na naninira dito sa dalawa, ipusta ko pa yung buhay ko sa susunod na eleksyon, malakas talaga ang mga Duterte. Guni-guni na lang sa isip ninyo yung mga vloggers na nagsasabi na hindi na raw malakas ang mga Duterte. Swerte lang kayo na dinaya si former President Duterte at that time. Pero nanalo pa rin siya. Okay? So, alam natin, no? Pati itong si Presidente Bongbong Marcos, nagsalita na tungkol dito sa ICC. Ano ba yung sinabi ni PBBM tungkol sa ICC? Wala na. We don't need to cooperate the ICC. Kasi matagal na tayong kumiwalas dyan sa ICC. Yan ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi ka ba nahiya dyan, Martin Romualdez? Nalaman ni Roque na i-approve mo yung resolution na urging the government to, anong pakay mo dyan, anong purpose mo, Martin Romualdez? Kasi,
ayaw mo yung mga yung kinikriticize ka ni former President Duterte. Duterte was just asking for resibo. Nasaan na yung hindi ka inakusahan ni Duterte na nangungurakot ka o nang corrupt ka. Hindi. Gusto lang niyang malaman na saan napunta. I-itemize nyo, ipakita nyo sa taong bayan na saan napunta, paano ginasta ang extraordinary funds, travel expenses, saan kayo pumunta dyan, kayo lahat dyang mga kongresista, at yung mga maintenance na ano pa yung mga expenses na yan. Pera yan ng taong bayan. Tama si Duterte. Magpresenta kayo ng accurate na liquidation. Di ba? Anong sinabi ni Remulla? Isa pa itong si Remulla. Anong sabi ni Remulla dati? Sabi ni Boying Crispin Remulla na we will not cooperate sa ICC. Matagal na tayong kumiwala sa ICC. Yan ang laging sinasabi ni Remulla dati. Pero ngayon, nag-iba na ang ihip ng hangin. Di ba? Dahil nung sinabihan siya ni Duterte na with all due respect, Remulla, mali si Remulla, yung gustong kasuhan ni Remulla itong mga vloggers na sinabanat bay. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman